Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ayan, napakaganda po ng panahon ngayon, maaraw. Nagdilig na po ako. Yung nabili ko pong sili ay yung dito na po nilagay sa likod. Mas maganda po kasi araw po dito. May lilipat po kung mga, ay hindi pala, yung dalawang nabili ko pong punla ng pipino. Nabili ko lang po ng €2 each. Alay ko po mini greenhouse dito. Bago ko po lipat kasi malamig pa po yung hangin. Baka matipok po eh. Kailangan po muna mag-adjust dito sa labas. Naku, yung rhubarb po. Ayan o. Imagine po nyo ilang araw lang Ang ganda. Tapos yung mga sibuyas na pag kumakain po ako, yung mga sibuyas ayan, makapal na. Nabili ko sa ukay-ukay yan. Yung mga sibuyas dito, tumutubo na rin. Ayan. Tapos yung tanim ko po dito gooseberry. Nagugulat po ako, ang daming bulaklak. Hindi naman po ito namumulaklak ng springtime, pero ito, puro bulaklak po ang nilabas. Ibig sabihin maraming bunga. Yung mga bulaklak na ilipat ko po na perennial, ayan, ang dami. Ito mas dumami po, nag-multiply. Naku, ganda po nito. Mga kabayan. Yeah, nakaka-relax. Marami pa pong idadagdag yung mga additionals. Nag-adjust pa po yung magandang silhouette ng katawan ko. Yung kangkong may nandoon. Mga next week may tubo na yun. Pero itong maliliit na red radish na pulang labanos ayun. Ako na. Madali na naman pumabuhay ito eh. Masalay ko po yan sa naarawan. Kaya lang naghahanap po ako ng magandang spot dito. Dito naman po sa aking frontalis mas effective. Dati po puro tayo ng ibon yan. Pero may nabili pong artificial. Ayan pang takot, pang taboy ng ibon. Inabili po natin na €4 na bulaklak. Ayan po. Ang bilis po, buhaghag na. Yung sale, €1 po yan, original pa after Mother's Day yan po. Tapos yung mga tuyo po, natanggal ko kasi yung mga natitira po, mga buto na yun. Para mas maganda. Tapos yung €2, eto. Di ba? Ang ganda. Simple lang po dito sa harap. Tingnan na po natin yung bodega ko. Dito po tinatago yung mga garden stuff ko after ng summer. Ako, ilalabas nga pala yung grill. Lalagay ko rin din po itong grill ko sa back terrace. Kunin ko lang po yung ating dalawang greenhouse, mini greenhouse. Paglalagyan ko po ng pipino. Pag maglilipat po kayo ng punla sa labas, kung nasa malamig na bansa po kayo, huwag niyo po manang bibiglain. Greenhouse siya po muna bibili sa mga tindahan. Ito. Ayan po. Yung inassemble ko po nung nakaraan. Bili ko lang po dyan, €5 each. Pero kapag ngayon, €15. Yep. Yung bili ko po yung last year, tapos na summer eh. Di ba? Protection bago ako maglipat. Ayan po yung nabili kong pipino. Sa bawat maliit na pasto po niyan, dalawa. Pero mostly, isa lang po talaga. Pero pong naliligaw na dalawa. Pinili po po dito so 6 na piraso po yan. Ayan po ilalagay sa ating mini greens po. Protection ako po muna kasi malamig sa labas. Magkaka-frostbite po yan. Pag ang temperature mga plus 15 at night, plus 10, yun. Pag-adjust na, tapos daytime, mga less than minus 20 or more than plus 20, pwede na po ilabas po yan. Diba? Yung mga pipino doon ko po ilalagay sa dalawang puting wooden planters. Tinanaman ko po yung bichuelas. Pero yung bichuelas nakatanim po sa gilid. So sa gitna, dyan ko po ilalagay yung mga pipino. Companion plant, ibig sabihin pwede po pagsamahin. Hindi po siya mag-away sa nutrient. Magtutulungan po sila. Diba? Pag-aralan nyo rin po yung mga companion planting na pwede po mga pagsamahin. Hindi po lahat ng gulay pwede pagsamahin sa isang garden spot o garden space o garden patch. Kasi minsan po mag-aaway po yun. Dito naman po sa loob ng bahay ko. Oh, sorry. Ayun, fertilizer.
Yung mga lemon, ayan o. 4, saka 4. Pag nag-umpisang namulaklak, mamumulaklak pa po yata ito pag summer. So, 8 ito. 8 piraso. Update ko rin po kayo sa mga tanim ko po dito sa mga succulents, cactus, at ibang tropical plants dito po sa loob ng bahay. Tara, balik na po tayo sa labas. Ilipat na po natin yung pipino. Relax po, no? Pag maganda pa naman. Parang hindi nyo isipin na mag-winter. Lalo na pag summer. Sa mga nasa 4 seasons po na bansa, bumili po kayo after summer ng mga gamit para mas malaki po natitipid po ninyo. Tapos sa mga ukay-ukay din. Ayun sa ukay-ukay. Iba dyan mga gamit po dito. Sa ukay-ukay po galing yan. Pero kasi minsan mahal sa ukay-ukay, mas mura po sa mga gardening section. Lalo pagkatapos ng summer, yung mga 100 euro, magiging 20 euro. Katulad po itong upuan na po na to. Nabili ko po ito ng 5 euro after summer ngayon. 30 euro na. Yung table na to, nabili ko po ito ng 15 euro. O diba? Eh ngayon, 100 euro na. Kasi season, ganun po. Malaki pong matitipid. Kasi ko lang po ito. Ayan po. Ilalagay ko po muna yung mga pipino dito sa ibaba. Ito po lalagay po yung takip na greenhouse. 2 euro lang pang bigyan ko dito. Hindi ko po muna masyado ilalagay sa sobrang init na araw. Kasi ayusin po niyo paglalagay din ninyo ha. Huwag yung bugal-gal, huwag yung burara. Tatlo lang nabili ko. Ayan. Pag po yung gagawa ng ganito, gagawin yung pantakip ng ulam, plastic. Kung gusto nyo gumawa ng ganito, lambat, yung sa kulambo, yung pantakip ng ulam. Kasi yung ganito, mapapanis agad. Sobra init na singaw nito. Yan, ganyan po. O, di ba? Simple. Hindi naman siguro tatakayin ng hangin. May suporta naman po sa usad ko lang. Ayusin ko lang po muna mabuti. Ayan po mga kabayan, di ba? Mga kabayan. Nagidiligan po. Ang ating ko lang po. At suporta din po yun sa mga ibon at sa mga ibang mga hayop. Tsaka sa insekto. Kapag medyo warm na ang panahon, ililipat ko na po yan. Ayan po, ang bilis. Nag-create na po siya ng humidity, yung singaw. Gustong gusto po ng pipino po yan. Ito po, open ground. Kung ibig sabihin, pwede po ito sa 4 seasons na mga bansa sa summer. Kasi yung mahabang pipino, hindi po talaga pang open ground po yun. Maliban po talaga kung warm po talaga yung summer po sa inyo. Eh dito po sa Finland, hindi. Minsan magpa-plus 5, magpa-plus 10 sa gabi. So ito, kaya niya i-tolerate yung plus 10 temperature at night. Kapag at night, plus 10, pero minsan po kasi pa-plus 6, so hindi pa po siya ready. I-adjust ko po muna. Kailangan ay mag-adjust po muna sa environment po bago po ilipat. Ito po lilipat yung pipino. Sa bawat, ito po, may tusok na plastic na gari sa bawat tudling po na yan. Tigda 2 butil po ng bichuelas. Yung pipino, doon ko po ilalagay sa gitna. Kung may nakikita pa akong hindi ko na masyadong dadamihan yung pipino pala kasi sa nutrients. Yan. Di ka po. Ito nabili ko lang po ito sa IKEA ng sale. Laundry basket po yan. Ginawa ko pong suporta. Ganda rin po yan. Ito patapon na po ito sa dating tinitirahan ko. Inisip ko ito yung suporta para sa
mga hayop, mga rabbit, squirrel, hindi pasukin. Squirrel di naman nangain masyado ng magulay. Yung mga fruits lagi kinakain ng prutas. Pero ito lang masyado squirrel kasi daming mga ibon na malalaki, yung mga magpie. Nangaano rin yun, nangain din ng mga squirrel kapag gutom na gutom. Yan po. Dito, last year, yung mga buto ng lettuce tumutubo. Tanim ko po dito, zucchini. Ewan ko pong tutubo. Ngayon, magbababad po ako ng tubig ng bitsuelas. Kasi, hindi ko alam kung nabulok na yung buto ng bitsuelas. Mapaaga yata yung paglagay ko doon sa mga paso. Pero, magbababad po ako sa loob. At dito naman po, tutubo yung ating tinanim na sayotas sa gitna. Pero may mga bitsuelas po yung isang mga bulaklak. Nakaraan pinakita ko naman po sa inyo kung na pinaglalagay. Doon mga lettuces po. At taas may additional nga po pala ako ito. Kasi hindi maganda yung cover ng drainage po dito. So, lagay po ako ng sugar snap o sweet peas sa gilid. Di ba? Simple, maayos, malinis, hindi bugalgal. At itong sili po, hindi ko na po tatanggalin sa greenhouse. Ilalagay ko po yan sa ground. Tapos itong greenhouse ilalagay ko. Kaya tinanggalin ko po, dito malamig po yung hangin. Mamamatay po yan. So ayusin ko po yan. Ang nakaka-relax po talaga dito. Lapit pa sa playground at may walking path. Siyempre pag may nakikita ko yung tao, di ba? Kailangan nyo rin ng crowd. Dito po sa loob, pinagsama-sama ko po yung mga ibang succulents. Mas gusto po niya, no? Di ba? Buhay na buhay pa. Tapos yung, ko po, collection ko yung rare. Buhay na buhay pa. Huwag po niyo masyadong didiligan ng succulent. Spray po ninyo. Tapos ito, napakataas na po. Ito po aking golden barrel. Yan. I-sprayan ko po yan. Pag warm na po ang temperature. Kasi kung malamig tapos sprayan ko sa CR, hindi po masyado maganda. Maganda medyo warm din dito sa loob. Ito po. Mga cactus ko po dito. Buhay pa po yan. Minsan ko lang po diligan. Tapos dito po sa aking living room, yung isang, ewan ko ano pangalan itong halaman na ito. Dali. Kami nakikita kung ito yung dahon nito, mapakali. Ay! Meron. Yan. Itong yucca, buhay na buhay pa. Ito pong ponytail palm. Yan. Bihira lang po dapat diligan po yan. Kasi kabilang po yung sa succulent family. Yung dalawang pinya ko po yan. Grabe. Napakalaki. Tapos isang red spine na barrel po yun. Buhay pa. Yung ginawa ko pong yung natandaan po ninyo. Yan po yung bonsai. Di ba? Tinitrim ko po yan. Tapos, yung orchids na pulot ko sa basurahan. Tagal na po sa akin to. Yan, may bulaklak po ngayon. Hinayang po ako eh. Hindi na po sa loob mismo ng basurahan, sa labas po. Kasi parang kung may gustong kumuha. Bawal po ihalo yung mga garden stuff sa loob ng basurahan. Kasi po, di ba? Yan, buhay na buhay po. Ginawa ko po dito, yung bote po, pabilog po yan. Tapos mga wood chips. Tapos lagyan akong wood chips sa ibabaw na bago. So mag-create ng humidity yan. Gusto sa orchids yan. Mulaklak po. Dito po sa working room ko, itong spider plant. Dito itong photos. Tagal na po sa akin to. Tapos itong mga cactus ko at succulent. Ayan. Ito hindi po masyadong lalaki sa loob. Yan po nagsasanga po. Pero ibig sabihin buhay pa siya. At napakita ko po kanina ito ang lema. Bigyan ko po ito ng shower kapag warm. Lahat po yung lilinisin ko po. Binibigyan ko po yung shower kapag twice a year. Opo. Pero po kung pang-alis na alikabok. Naku po, ito po nga pala importante. Sa loob ng bahay po, tatanggalan nyo po ng alikabok. Opo. Yung mga dahon po ng halaman para lumaki po ng mais. Kasi doon po sila humihinga. Kapag puro alikabok po yan at puro talsik na laman nyo, lahat talsik ng mga chismosa, yung mga alikabok galing sa chismosa, ay matetepok po yan. Ganda po na lemon.
Sensya na po, binaksak po yung TV para kunyari may kasama. Isang palo ko po ay, tumataas na. May LED light po yan na maliwanag. Di ba? Patuloy ang pag-usbong. Titrim ko po yan para maging bonsai. Tapos ito pong fig. Ang ganda. Yung iba po yung marami pinamigay ko po. Ito lang po. Nabubol na naman ako. Ito po palang technique. Huwag niyo po lalagyan ng masyadong mataas na ilaw kasi tataas po. Kailangan po pa talaga mababa kasi nagkukontrol yung paglaki at tumataba po. Tapos bibigyan niyo po ng pataba. Ang ganda ba, Tapos alikabukan niyo po, i-spray yan. O bibigyan ng shower kapag may time po kayo po kailangan halaman. Kailangan po walang alikabok para maganda po paglaki ng halaman sa indoor. May deadline din po yan na maliwanag. At dito naman po naku, nagmumukhang gubat na. Yung kalamansi na pakaraming bulaklak. Ayan po, daming bunga. O di ba? Dahil pa medyo malikabok. Hagi mo hanggang doon. Puro bulaklak yung kalamansi. Ganito po pagpapatubo, mabilis po ng mga buto. Ito po yung bitsuelas. Hinugasan ko po munang mabuti. Binabad ko po yan. Tapos dinrain ko. Sa kanilagay ko po, may takip po yan. Para hindi po sumingaw yung tubig. Ganon din po sa zucchini o zucchini. At ito pong pechay bagyo, nilagyan ko lang po ng konting tubig. In few days po, bubukas na po. Dito ko po nilagay sa labas. Pwede nyo po lagyan ng bato sa ibabaw para hindi po tangayin ng hangin. Pero nandito na po sa may ilalim ng bubong. Ayan po mga kabayan natin. Lalagyan ko po yung bato sa gilid para hindi lang pa rin. Ayan po mga kabayan, ganyan lang po. Meron po kayong mga lalagyan. Wala pong butas po yan Pero ito kapag nakikita nyo pong medyo naninilaw na po yung singaw, palitan nyo po yung tubig. Diba? Ay, napakasarap po talaga ng pakiramdam. Kapag maayos po ang pamumuhay. Una-una pong pamumuhay. Diba? Maayos, malinis. Siyempre, kung pamamahay po naman ninyo, kung bakuran po ninyo, gawin po yung gusto po ninyo. Hindi po yung gusto po ng ibang tao. Diba? Ano maganda sa paningin nila, tapos di naman nyo gusto. Basta gawin po ninyo gusto nyo at ikasasaya po ng kaluluwa ninyo. Diba? Relax po. Paano po? Ay, okay lang napagod kung ganito naman po araw-araw nauwihan po ninyo maayos na bahay at malinis po na tahanan, di ba? Nakawala po ng stress. Maraming salamat po sa inyo oras sa ilang sa pinilang kalukubim. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi mo itong araw. Laban lang!